Praise God. Yan. Sige po, lahat po tayo ay pwede po bang tumayo? And shall we give the best clap of praise to our living God this morning? Sige po, yung excited po, palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Yan. Excited po ba tayo? Amen. Masasabi po natin na thank God it's Sunday. Totoo po ba? Thank God it's Sunday. Shall we give the best clap of praise to our living God this morning? Sige po, yung excited po, palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Yan. Excited po ba tayo? Amen. Masasabi po natin na thank God it's Sunday. Totoo po ba? Thank God it's Sunday. Shall we give the best clap of praise to our living God this morning? Sige po, yung excited po, palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Yan. Excited po ba tayo? Praise God. Muli po, palakpakan po natin si Lord. Yan. Sabi po natin kanina, thank God it's Sunday. Totoo po? Amen. Thank God it's Sunday. Kasi po, gaano man tayo kapagod, gaano man kadami yung ginagawa natin bawat araw, sa araw po ng linggo, tayo po ay nakakapagpahinga. Amen? Nakakapagpahinga sa presensya ng Diyos. Amen? Nakakapagpahinga po tayo sa presensya ng Lord kasi po, ang Diyos po ang nagbibigay sa atin ng tagumpay. Amen? Lahat po ng pagod na pagtatagumpayan po natin yan. Amen po? Muli po, once again, the best clap of praise to our living God who deserves all the praises, all the worship. Hindi lamang po sa araw na ito, kundi sa ating pong araw-araw na buhay. Amen? Hallelujah! This morning, let us declare, amen, our victory. Amen po? Amen. Hallelujah. Sige po, palakpakan po natin ng Diyos. Amen. Come on, palakpak po para sa Diyos. Hallelujah. Praise be to God who always causes us to triumph in His name. Praise be to God who always causes us to win. Yeah. Praise be to God who always causes us to triumph.
minsan po palakpak po sa Diyos na buhay. Hallelujah. Sino pong magsasabi na sa araw po na ito, ibibigay niya po ang the best praise worship niya para sa Panginoon? Naniniwala po ba tayo that God deserves na papurihan? Amen. Bakit po? Bakit po natin nasabi? Kasi po, sa dami po ng ginagawa natin buong maghapon, buong linggo, lahat po ng pinagdadaanan po natin, nagiging maayos, nagiging matagumpay. Amen po? Amen. Amen. Tunay po, dahil po, sabi po sa salita ng Lord, thanks be to God because the God give us victory through Jesus Christ. Amen. Sa dami po ng ginagawa natin, kapag bumalik po tayo sa Diyos at bumalik po tayo sa presensya ng Diyos, sigurado po ang katagumpayan. Amen? Amen. Kaya ang lahat po na nagsasabi na deserve ng Lord ang the best praise and worship. Sige po, patuloy po nating palakpakan ng Diyos and give us our the best dance. Amen? Amen. Hallelujah. Give, clap your hands to the Lord. Hallelujah, Jesus. Feel the world is going down. Your hope and future dreams turn around. Don't lose your faith. Stand up and praise. Let your faith arise and seize mighty God. Feel the world is going down. Your hope and future dreams turn around. Don't lose your faith. Stand up and
Hallelujah. Thank you, Lord. Tunay po na tayo ay tagumpay sa pamamagitan ng ating Diyos. Amen? At lagi po natin naririnig na kahit po Kristiyano, hindi po ligtas sa pagsubok, sa problema. Amen? Kahit po lagi po tayong nagsisimba, lagi po tayong makakaranas ng pagsubok at problema sa pamilya, sa trabaho, sa mga anak. Amen po? Pero kapag lagi po tayong lumalapit at hinahayaan natin ang Diyos ang kumilos sa bawat circumstances ng buhay natin na yan, kapag ginawa nating Jesus at the center, sigurado po matatapos, magtatagumpay ang mga yan. Amen? Ayun po ang pinagkaiba ng taong may Diyos sa buhay niya. Amen? Jesus at the center of it all. Kahit anong problema, kahit anong pagsubok, I am victorious. Amen po? Pwede ba bang taas natin ang ating mga kamay and let's be in the attitude of worship this morning? Hayaan po natin na ilagay po natin lahat ng problema, lahat ng worries natin sa paanan ng Panginoon. Hayaan po natin na ang Diyos ang tumulong po sa atin, ang magbigay po sa atin ng kapayapaan sa oras po na ito. Hallelujah, Jesus, you deserve all the praises, O God. Hayaan mo, Lord, na ikaw po ang maging sentro ng aming mga buhay, O God. At hindi po namin makita ang mga pagsubok, ang mga pinagdadaanan namin, Lord. Ikaw po ang maging sentro ng aming mga buhay. Hallelujah, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, He will always be. It's always been you, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, He will always be. It's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do.
it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of this church. Jesus be the center of this church. Every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus be the center of this church. Jesus be the center of this church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Come on, declare the name of Jesus. Say Jesus. From our heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. Come on, all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Hallelujah. It's all about you, Jesus.
Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Come on, sabihin mo. To the heavens. Declare that Jesus is at the center of your life. Hallelujah. One more time. Jesus be the one more time. Jesus be the center. Pwede ko bang marinig yung boses ng kababaihan sa oras na ito? One more time, raise your voice. Hayaan mo makarating yan sa trono ng Diyos sa umaga na ito. One more time. Para boses ng mga kalalakihan sa oras na ito, raise your voice. Hallelujah. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. The center of it all.
Jesus. Truly, Lord, hallelujah, that we are victorious. Dahil Ikaw, O Diyos, ang nagiging sentro ng aming buhay. Tunay nga, Panginoon, hallelujah, Jesus, na kami ay matagumpay sapagkat Ikaw ang lumalaban para sa amin. Tunay nga, Panginoon, hallelujah, Jesus, na hindi lamang sa araw na ito kami matagumpay. Sapagkat araw-araw, Panginoon, Ikaw ang kumikilos sa aming mga buhay. Sa iyo kami umaasa, Panginoon, hindi lang sa araw na ito, bagkus, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon. Sa iyo kami, Panginoon, umaasa at nagtitiwala. Salamat, O Diyos, sa katagumpayan na iyong ipinaranas sa amin sa loob ng isang linggo. At sa oras na ito, patuloy kami, Panginoon, magpapalalim ng aming pananampalataya. Dahil ang salita mong maihahayag sa araw na ito, siyang magpapalakas, Panginoon, sa amin upang mapagtagumpayan palalo ang lahat ng aming mga pagdaraan ng pagsubok, Father God. Salamat, O Diyos, sapagkat ngayon palang pinaranas mo na sa amin ang galak, O Diyos, ng aming mga puso, kung paano kami nagiging matagumpay, Father God, na kung paano mo kami sinasamahan, Father God. Salamat. Salamat, Father God. At sa oras na ito, sa iyong mapagpalang kamay, aming ipinagkakatiwala ang gawain mong ito. Hindi lamang sa umpisa kami magpapasalamat, kundi hanggang dulo ng serbisyo mong ito kami magpapasalamat sapagkat pinadaloy mo na ang katagumpayan mo sa aming mga buhay. At amin tong ikiklaim, Panginoon, amin tong tatanggapin sa bawat pagsunod, Panginoon, sa salita mong maihahayag sa araw na ito. Patuloy, Panginoon, na i-anoint mo, Diyos, ang iyong gagamitin, Panginoon, ang iyong lingkod na maghahayag ng iyong salita sa araw na ito. Patuloy, Panginoon, na kami umaasa na dagdagan mo ang aming pananampalataya upang sa gayon malakaran namin, O Diyos, ang bawat salita mo na maihahayag sa araw na ito in the name of Jesus. Hindi lamang ito basta namin marinig, hindi lamang po namin basta ito itanim sa aming mga puso, kundi, Panginoon, isa pamuhay namin ito, magawa namin, masunod namin ng buong buo in the name of Jesus. At sa banal na Espiritu, Panginoon, ang siyang tutulong sa amin, ang siyang nangunguna sa amin upang matagumpay namin, Panginoon, na masunod, malakaran ang iyong nais sa aming mga buhay in the mighty name of Jesus. Salamat din, Father God, sa libo-libo mong anghel, Panginoon, na yung pinadala sa iyong bahay-sambahan upang, Panginoon, alisin, Panginoon, ang anumang distraction sa iyong gawain ito at tanging katagumpayan, kagalakan at pagmamahal lamang, kasayahan, Panginoon, ang aming maranasan. Salamat, Father God, at sa oras na ito, patuloy namin, Panginoon, pinagkakaloob sa iyo ang pinakamataas sa papurit pagsamba, pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng matagumpay na anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Praise God. Bago po tayo maupo, ayan, let's roam around at welcome po natin ang ating mga kapatid sa umaga na ito. We
yo, yo. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me. He who died, heaven's gate to open wide. He will wash away my sins. Let His little child come in. Yo, 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 yo. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Praise God. Yan po ang ating mga Lord's Lamb. Palakpakan nga po natin Lord sa mga Lord's Lamb. Yan. Ang cute nila, no? Diba? Kaya din naman ng mga adults yan, ano? Praise God. Kayang-kaya. Okay, praise God. Pwede ba natin muli bigyan ng malakas na palakpak ang ating Panginoon? Yung malakas na palakpak na may kasama sigaw na Hallelujah! Come on, shout Hallelujah! God is good. And all the time, praise God. Let's declare Luke chapter 4, verse 18 up to 19. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord, for our God is Jesus, the Anointed One. Amen? At hindi ideklara ang ating JA1 culture. 1, 2, 3, go. I'm worship with Christ and I'm not extreme. Praise God. Ating ideklara sa ating mga sarili, sabihin natin lahat, ang buhay ko ngayon, mas paganda ng paganda, mas pabuti ng pabuti, mas pasagana ng pasagana, mas payaman ng payaman, at mas pabanal ng pabanal. Kung naniniwala ka muli, palakpan natin ang ating Panginoon. Praise God. So, yan. Sino po ang nakaten sa ating anniversary last Sunday? Yan. Praise God. Are we blessed? Kung di naman kayo naka-attend, I believe ang bawat isa ay nakapanood ng ating live stream. For the month of May, ang ating pong pag-uusapan ngayon, ang ating pong series is all about press on. Sabihin nga natin lahat, press on. Pag sinabi pong press on, magpatuloy, pagpatuloy. Okay? Press on. Pag sinabi pong press on, it is a phrasal verb that primarily means to continue doing something, especially a journey or a task, in a determined way, often despite obstacle, difficulties, and weariness. So pag sinabi pong press on, hindi na mahalaga dito kung nakakapagod, maraming hadlang, maraming problema, basta magpapatuloy ka. Okay? And ito po yung ibinabasa atin ng Panginoon sa JA1 Lounion Church na lalakaran natin ngayong taong ito. We will press on.
Amen? Sabihin mo nga sa iyong katabi, we will press on. In the Bible, press on or pressing forward signifies a determined, energetic, and unyielding pursuit of spiritual maturity and a deeper relationship with Jesus Christ. Hindi lang po ito basta magpapatuloy ka sa buhay. Pag sinabi pong press on, sa Biblia, pag sinabi po yung word na press on, magpapatuloy ka sa buhay kasama si Jesus. Amen? Iba po kasi yung nagpapatuloy ka sa buhay ng ikaw lang. Pero higit na mas masarap po sa buhay na may kasama tayo. Kung gusto mo na may kasama kang karelasyon mo, asawa mo, boyfriend mo, girlfriend mo, masigit na pakanaisin mo na sa buhay na tatahakin natin, kasama natin si Lord. Amen? Amen po ba? Sabihin mo sa iyong katabi, press on. Okay? Press on. So ito po yung ating pag-uusapan sa buong buwan ng May. It's all about pressing on, moving forward. Magpatuloy tayo. Amen? In the book of, sa aklat po ng Pilipos, chapter 3, verse 13. Ang sabi po dito, mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang nakaraan at sinisikap kong marating ang layuning nais kong makamtan. Ang Diyos po magpala sa pagkakabasa ng buhay at banal niyang salita. Ang topic po natin for this morning ay pinamagatan ko pong how to press on. Papaano ba mag-press on? Papaano ba magpatuloy? Si Apostle Paul, sino po nakakakilala kay Apostle Paul? Si Apostle Paul ay isa po siyang mamamatay Kristiyano. Okay? Isa po siya sa mga persecutor ng mga Christian sa panahon noon. Basta may nakikita siya at may nalalaman siyang believers ni Jesus Christ, pinapapuntahan niya at pinapapatay niya. Ganon katindi si Apostle Paul. And one time, on the road in Damascus, sa road, papunta po siya sa Damascus, bigla po siyang nahulog sa kanyang donkey at siya po ay, sa kanya pong sinasakiyang kabayo or donkey, at siya po ay nabulag. And during that time na nabulag po siya, dun niya po na-encounter si Jesus. Okay? Sabi po ni Jesus, Pablo, Pablo, bakit mo ako inuusig? Saulo pa po. Saul pa po ang kanyang pangalan noon. Bakit mo ako inuusig? And during that time po, dun niya po nakilala si Jesus Christ. Okay? Dun niya po naranasan yung encounter niya kay Jesus Christ. And during that time, siya po ay nagpa-disciple sa mga disciple ni Jesus Christ dati. Okay? And to cut the long story short, naging disipulo rin po siya. Okay? Naging disipulo rin po siya. So ngayon, napakahirap po ng sitwasyon ni Pablo. Bakit po? Kasi dati po siyang taga-usig ng mga Kristiyano. Maniniwala ba kayo sa isang tao na nag-preach, na kilala mo yung tao na yon, kilala mo yung tao na yon na masama ang ugali, masama ang mga ginagawa? Di ba parang ang hirap maniwala? Tama po ba? Tama po ba? Ang hirap maniwala sa isang taong kilala mo yung kanyang buhay dati. Naunawan ba natin? Ano ba yan? Pinipreach mo si Jesus ka dyan. Sama-sama nga na ugali mo eh. Nananakit ka nga eh. Ganito nga yung ginagawa mo eh. Diba? Yan. Mga ushers, pwede ba natin yung mga bata, palipatin na lang natin sa likod. Yan. Yung mga bata, punta kayo sa likod. Yan. Tapos yung mga nasa, move forward na lang po kayo. Yan. Para po mas makafocus po tayo. Yan. Yan. Move forward na lang po tayo. Yan. Tapos yung mga bata na lang po sa likod. Yan. Yan. Praise God. Okay? Yan. Sige, ayusin muna po natin ating upuan. Yan. Okay, yan. Praise God. So, ipagpatuloy po natin. So, tulad nga po ng sinabi ko po kanina sa inyo, napakahirap pong paniwala ng isang taong kilala mo yung kanyang ugali dati, yung dati niyang buhay. 'Di ba? Si Apostle Paul po, siya po ay naging epektibong apostol at disipulo ng Panginoon at marami po siyang nadala sa Panginoon. Paano nangyari yun? Paano niya nagawa na marami siyang nasiran na salita ng Diyos sa maraming tao? Paano niya nagawa yun?
Ano sabi ni Apostle Paul sa Philippians chapter 3 verse 13? Mga kapatid, hindi ko pinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Ano po yung ginagawa niya? Nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Okay? How to press on? Ang kailangan po natin gawin, limutin ang nakaraan. Sabi mo kasi yung katabi, limutin mo na ang nakaraan. Hindi ka makakapagpatuloy sa buhay mo hanggat ikaw ay namumuhay pa sa nakaraan. Amen po ba? Amen po ba? Hindi mo magagawang magpatuloy sa buhay mo hanggat hindi mo nililimot ang nakaraan. Baka hanggang ngayon, nasa year 2000 ka pa. Baka hanggang ngayon, nasa 1990s ka pa. Namumuhay ka sa 2026, pero yung buhay mo ay nabubuhay pa sa year 2020 or 2000 or 90s or 80s pa. Amen? Sabi mo nga sa iyong katabi, move forward. Amen? So kailangan na po nating limutin ang mga nakaraan. Ito po yung ginawa ni Apostle Paul. Nilimot niya yung kanyang nakaraan. Kasi hindi siya makakapagpatuloy sa kanyang journey bilang isang disipulo ng Panginoon kung hindi niya lilimutin ang nakaraan. Ito, pag-usapan po natin. Ano-ano ba yung mga dapat nating limutin na? Handa na po ba tayo? Nakita niyo na ba? Number 1, pakilagay, 1, 2, 3, go. Yan. Kalimutan mo na yung dating ikaw. Ang sabi po sa aklat ng 2 Korinto chapter 5 verse 17, kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Amen? Kalimutan mo na yung dating ikaw, your old self. Kalimutan mo na yun. Kasi bago ka na. Binago ka na ni Lord. Kung dati masama ang ugali mo, dati yon. Kung dati ganito yung ginagawa mo, dati yon. Kung dati nakagawa ka ng hindi maganda, dati yon. Iba ka na ngayon. Amen po ba? Nagigets po ba natin? Naalala ko po yung aking father. Ang father ko po ay, ewan ko, naikwento ko na to, madalas naikwento ko to. Ang aking pong father, siya po ay talagang alcoholic. Very alcoholic. Kasi na naman di magiging alcoholic, ay ang kanyang trabaho po. Alam niyo po saan ito trabaho? Sa San Miguel Beer. Alam niyo po ba sa San Miguel Beer, libre po ang beer. Huwag mo lang ilalabas. Sumalok ka lang ng sumalok doon. Di ba? Eh, sino bang hindi magiging alcoholic doon? And dumating po yung time na yung aking pong ama ay nakakilala kay Jesus Christ. And nung dumating po yung time na nakakilala siya kay Jesus Christ, nabasa niya sa Bible na ang katawan natin ay templo ng banal na Espiritu, na dapat ito'y ingatan, dapat ito'y pahalagahan. Nagrema sa kanya yon. At simula na nag-decision siya, hindi na siya iinom. And during that time, nasa San Miguel pa rin siya. Yung mga kasamahan niya, lagi siyang inimita, oh, inom tayo. Pero hindi na siya natanggi na siya. Sabi, hindi, okay na, ayaw ko. Ngayon, nabago. Dati, ang turing sa kanya talagang alcoholic. Ngayon, ang tawag na sa kanya, simula nung siya ay nakakilala kay Jesus Christ, si Bible. Ay, nandiyan na si Bible. Bakit? Ang lagi niyang dala, kahit pumunta sa work niya, Bible. Usong-uso pa po dati yung Bible. Bibihira, siyempre wala pa pong mga iPad noon, mga cellphone. Talagang physical Bible, lagi ang dala niya. Kapag wala siyang ginagawa, lagi siya nagbabasa ng Bible. And during that time, dahil ang lakas ng temptation, kasi nandun siya sa San Miguel Beer, nagdesisyon siya. Anong desisyon niya? Mag-resign. Nag-resign po siya sa San Miguel Beer. Bakit? Kasi ang lakas ng temptation eh. Hindi niya maiwasan. Gusto na niya magbago. Ngayon, dahil dun sa desisyon niya na yon, siya ay nag-resign at siya ay nag-put up ng isang business, yung aking pong ama. And praise be to God, naging mahirap para sa kanya yon kasi kilala siya dun eh. And dumating po yung time, ginamit ang aking pong father, naging Bible teacher. Noon po, yung mga pastor, nagsisimula po yun sa Bible teacher. Ang gagawin po ng mga Bible teacher, pupunta po sa mga bahay-bahay at nagba-Bible study. Pag nagba-Bible study si Papa, may nakakakilala sa kanya. Ay, di ba ito yung ano? Di ba yung kainuman ko yata ito ng isang araw. Ba't ngayon nagba-Bible study na? Di ba?
Pero alam niyo pong ginawa niya? He pressed on. Nagpatuloy pa rin siya. Kahit maraming nagper-persecute sa kanya. Kasi may isang bagay siyang ginawa. Ano yung ginawa niya? Nilimot niya yung dating siya. Ito na ako ngayon. Oo, nakilala ninyo ako sa ganito. Pero ito na ako ngayon. Kasi sabi ng Biblia, ang sinong mga nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Amen? Kung gusto mo makapagpatuloy sa journey mo na kasama si Jesus Christ, this is the right and perfect time. Nakalimutan mo na yung dating ikaw. Kasi may magandang inihanda si Lord para sa iyo. Hanggat namumuhay ka pa sa dating ikaw, hindi mo mararanasan yung bagong bagay ng Diyos para sa iyo. Amen? Amen po ba? Guys, as we go on, as we move forward, as we press on towards our goal, isang bagay po ang sinabi ni Apostle Paul. Isang bagay ang ginawa ko, sabi ni Apostle Paul, nilimot ko ang nakaraan. Ang dami pong napatay ni Apostle Paul na mga Kristiyano noon. Ang dami rin niyang napapatay na Kristiyano sa panahon noon. Sino maniniwala sa kanya? Sa kanyang ibinabahagi na salita ng Diyos. Sino maniniwala sa kanya? Ganun yung buhay niya. Ano ginawa niya? Nilimot niya ang dating siya. Dati, mamamatay Kristiyano siya, pero nung binago siya ni Lord, siya'y ginamit na ng Panginoon para maraming tao ang magkaroon ng kaligtasan. Amen? Kung ikaw dati ay black sheep ng iyong pamilya, kung ikaw ay dati masama ang ugali mo, kung ikaw ay dati ay parang wala nang patutunguhan ng iyong buhay, dati yon. Ngayon, ngayong taong ito, may magandang gagawin at may bagong gagawin si Lord sa buhay mo. Kung papaano kumilos si Lord sa buhay ni Apostle Paul na mamamatay Kristiyano, sino sa inyo dito ang masasabi niya mas masama siya kay Apostle Paul? Ayun po, isa po sa nakita kong pinakamasama sa tao, at siya rin naman po nagsabi doon, sabi niya, I am the worst of all sinners. Pero niyo yun, pinagmalaki niya, sa lahat daw ng makasalanan, siya ang pinakamakasalanan. Totoo naman eh. Yung magpapatay ka ng masamang tao, medyo okay pa yon. Tama? Pero hindi po, bawal po yun ha. Parang ano pa yung katanggap-tanggap pa rin. Kasi ang pinapatay mo, masamang tao. Pero si Apostle Paul, iba. Ang pinapapatay niya, mabubuting tao. Masama talaga yun. Kaya sinabi ni Apostle Paul, I am the worst of all sinners. Di ba? Pero kahit ganun yung nakaraan ni Apostle Paul, ginamit pa rin siya ni Lord para sa kaligtasan ng maraming tao. Ako pinaniniwala, hindi na mahalaga dito kung ano ka dati. Ang mahalaga kung ano ka ngayon. Kasi kung ano ka ngayon, ikaw ang gagamitin ng Diyos para sa kaligtasan ng mas maraming tao. Amen? Just move forward. Just press on. Magpatuloy ka lang. Oo, ang pagbabago po ay hindi yan mabilisan, unti-unti. Huwag po kayong masyadong mag-guilty sa inyong sarili kung ang pagbabago mo ay gradually lang or kokonti-konti. Ang mahalaga, ikaw ay nakikita mong may pagbabago. Sabi nga po ng isang pastor na narinig ko, hindi na mahalaga kung gaano ka kabilis. Ang mahalaga kahit papaano humahakbang ka. Amen? Okay? Kahit paunti-unti, nakikita mo humahakbang ka. Nagkakaroon ng pagbabago sa iyong sarili. At hindi mo naman kayang baguhin ang sarili mo eh. Hindi ka rin kayang baguhin ng kahit sinong tao. Tanging ang Diyos lamang ang makakapagpabago sa iyo. Amen? Kasi lahat naman ng tao gusto magbago eh. Ang hirap nga lang. Di ba? Gusto mong bumait pero di mo magawa. Di ba? Gusto mong magbago pero di mo magawa. Kasi hindi naman talaga natin kayang baguhin ang ating sarili. Ang tanging makakapagpabago lang sa atin ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen? And for us, para tayo po'y makapagpatuloy, kailangan po nating kalimutan, number 1 is your old self, our old self. Okay? Number 2 po tayo. Pakibasa, 1, 2, 3, go. Past experiences. Yan. Kalimutan na rin po natin yung mga past experiences natin. Pag sinabi pong past experiences, even kahit po yung mga magaganda
at mga pangit na nangyari. Ito po, naituro ko na po to one time nung tayo nandun pa sa kabilang lugar. Bakit po kailangan kalimutan yung mga magagandang nangyari sa ating buhay? To avoid comparison. Amen? To avoid comparison. Bakit? Tingnan nyo ha, kapag hindi mo kinalimutan yung dati mong buhay, ganito ang nangyayari sa'yo. Buti pa dati, ang sweldo ko, 20,000. Ngayon, 10,000 na lang. Buti pa dati, nakakapunta ako ng Boracay. Ngayon, hanggang banks na lang. Buti pa dati, nakakakain ako sa Good Days. Ngayon, wala na. Hindi na ako makapunta ng Baguio. Di ba? Maraming nangyaring magaganda noon. Pero kapag hindi mo kakalimutan yan, yung mga past experiences mo, marami kang mamimiss ngayon. Nagigets po ba natin? Naunawaan po ba natin? Ano pong sabi ng Biblia? Sa Isaiah chapter 43 verse 19, masdan mo, sabi ng Diyos, ako ay gagawa ng bagong bagay. Sabi natin lahat, bagong bagay. At ang sabi po dito, ito'y nagaganap na. Hindi mo pa ba makita? Bakit hindi natin makita? Kasi masyado tayong nakafocus at nakatingin sa past experiences natin. Oo nga, dati nga 20,000 ang iyong sweldo, pero ikaw naman ay toxic na toxic sa iyong trabaho. Hindi mo ba nakikita yung magandang nangyayari? 10,000 nga at peace ka naman. Nagigets po ba natin? Hindi mo makita yung magandang bagay na nangyayari kasi nakafocus ka sa past experiences mo. Although maganda yun. Sabi ng Diyos, masdan mo. Ito'y nagaganap na. Sometimes yung mga blessing na dumarating sa atin, hindi na natin ma-appreciate kasi masyado tayong nakafocus sa mga past experiences natin. Naunawaan po ba natin? Yung ang dami-daming blessing namang dumarating, pero hindi natin ma-appreciate kasi buti pa dati. Tandaan po natin, yung dati, hindi na natin may babalik yun. Amen? And we need to be grateful sa ngayon. Kasi kung ano yung meron ka ngayon, yan yung para sa'yo ngayon. Amen? Nagigets po ba natin? Kaya kalimutan na po natin yung mga past experiences natin na mga magaganda to avoid comparison. Nang sa ganon, ma-appreciate naman po natin yung mga bagay na magagandang ginagawa ni Lord sa ating mga buhay. Buti pa dati, marami akong kaibigan. Hindi, buti pa ngayon, totoo ang iyong mga kaibigan. Dati marami lang, ngayon totoo. Dadalwa man yan, totoo naman. Dati, 100 ang iyong kaibigan, hindi naman totoo. Di ba? Buti pa dati, malakas yung negosyo ko. Dati yun. Pero ngayon, although malakas yung negosyo mo dati, pagod na pagod ka naman. Pero ngayon naman, hindi masyadong malakas ang negosyo mo, sumasapat, medyo sumosobra, pero at peace ka. Di ba? Hindi ba natin makita yung ganong klaseng blessing na binibigay sa atin ng Panginoon? Sometimes kaya hindi natin makita yung ganong klaseng blessing, masyado tayong nakafocus sa mga past experiences. Even po yung mga past na nangyaring hindi maganda. Hindi ko po alam ang mga pinagdaanan ninyo before kayo nakarating sa sitwasyon ngayon. Marami po sa inyo dito may mga painful experiences, mga masakit na experiences sa buhay, sa kanyang mga mahal sa buhay, mga kaibigan, sa trabaho, negosyo, or sa anumang sitwasyon. Pero alam niyo po, God is telling each and every one of us right now that we need to press on. Magpatuloy ka. Kalimutan mo na yung nakaraan. Amen? Kalimutan mo na yung nakaraan. Kalimutan mo na yung mga nakaraang mga experiences mo. Okay? Ipagpatuloy mong iyong buhay na kasama si Lord. Kung dati hindi mo kasama si Lord, ngayon kasama mo na si Lord. At ang sabi ng Bible, masdan mo, ako ay gagawa ng bagong bagay. Amen? Amen po ba? Ang Diyos ay handang gumawa ng bagong bagay sa mga taong handang iwan at limutin ang mga dating bagay. Handa na po ba tayong limutin ang mga dating bagay? Handa na po ba tayong limutin ang mga dating experiences natin? Sabihin mo sa iyong katabi, kalimutan mo na yun. Sabi mo sa iyong katabi, may magandang inihanda si Lord sa iyo. Amen? Amen po ba?
Alam niyo po ba, tingin kayo sa akin lahat, kung ano yung nararanasan nyo ngayon, ito yung prayer nyo dati. Sometimes, masyado lang nating natitake advantage or, kumbaga, yung mga pangyayari ngayon. Sa halip na ipagpasalamat natin kay Lord, sometimes nagre-reklamo pa tayo. Diba? Dati gustong-gusto mong magkaanak. Nung nagkaanak ka, reklamo ka na reklamo. Ang kulit-kulit ng anak ko. Ano ba naman yan? Diba? Ay, hindi mo alam, yan yung prayer mo dati. Bakit ngayon yung prayer, answered prayer mo, bakit parang iba na yata ang dating sa'yo? Kasi dyan namang makulit ang bata eh. Diba? Dati, nagpre-pray ka, Lord, gusto ko po magkaroon ng trabaho. Nung nagkatrabaho ka, ano ba naman trabaho to? Anong klaseng trabaho to? Diba? Yan yung mga pinag-pray mo dati. Sometimes na, kumbaga, natitake for granted na natin kasi we used to do it. Kumbaga, medyo normal na sa atin. Nagigets ba natin? Kaya sometimes hindi natin ma-appreciate yung ngayon kasi mas nakafocus ka sa dati. Now, let us forget atin nang limutin ang mga past experiences natin. Maging good man ito or maging bad experiences, kailangan nating kalimutan. Nang sa gayon, maka-move forward tayo, makapag-press on tayo towards our goal. Amen? Pangatlo, pakibasa, 1, 2, 3, go. Sins. Isang bagay po na kailangan na nating kalimutan ay ang ating mga nagagawang kasalanan. Sabi po sa aklat ng Roma chapter 6 verse 12 up to 13. Basahin nga po nating lahat. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go. Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong may kamatayan para hindi na ninyo sundin ang masamang hilig nito. Huwag din ninyong ialay ang inyong mga bahagi ng katawan sa kasalanan bilang kasangkapan sa kalikuan, kundi ialay ninyo ang iyong sarili sa Diyos. Amen? So this is the right time na atin ding kalimutan na yung mga nagagawa nating kasalanan. Because you are not created to do the things. Amen? You are created to do good works. Amen? Alam niyo po ang kasalanan, para po yung credit card. Ano po ang ibig sabihin ng parang credit card? You will enjoy now and you will pay it later. Amen? Enjoy now, pay it later. Gastos now, problema later. Di ba? Kumbaga, inipon mo ng inipon, gumastos ka ng gumastos. Pero tandaan natin, every good and bad works na ating gagawin, meron po yung tinatawag na resulta. Okay? Kapag ka gumawa ka ng mabuti, ang mararanasan mo reward. Kapag gumawa ka ng masama, ang mararanasan mo consequences. And lagi ko nga po ito sinasabi sa atin, hindi lahat ng pagsubok at problema na nararanasan mo ay ibinigay ng Diyos. Most of the time, ito ay bunga ng ating mga kasalanan, consequences ng ating mga kasalanan. Bunga ng ating mga maling desisyon. Kaya ang sabi dito, huwag na nating paghariin ang kasalanan sa ating katawan. Huwag na nating pagharian sa ating mga sarili ang kasalanan because you are not created to do that things. Amen? Kailangan kalimutan natin ang paggawa ng mali, ng kasalanan. Aware naman tayo sa mabuti at masama. Aware naman tayo sa kasalanan at hindi. Nasa atin na lamang ang kapasyahan at hindi tayo ginawa ng robot, hindi tayo ginawang robot ng Diyos para gawin kung ano yung pinapagawa sa atin ng Diyos. Amen? Binigyan tayo ng Diyos ng free will at nasa atin pa rin ang kapasyahan kung ano ang ating gagawin. Amen po ba? Pero lagi nating tatandaan, ang bawat action natin na ating gagawin, ito ay may karampatang reward or may karampatang consequences. Hindi mo man ito nararanasan pa ngayon, pero darating yung time na mararanasan mo din ito. Amen? Alam niyo po, ang salita po ng Diyos, gusto po tayong turuan ng tama at dapat nating gawin. Pero, hindi po tayo dinidemand nito na gawin mo na. Ikaw pa rin ang magpapasya kung gagawin mo o hindi. Amen? Hindi tayo inuutusan. Hindi tayo inuutusan na gato gawin mo, gato gawin mo, gato gawin mo.
Pero sinasabi ng Biblia, ito ang dapat mong gawin, ito ang hindi mo dapat gawin. Ang kapasyahan na kanino? Nasa atin. Amen? Amen po ba? Magbubunga ng magpangit na pangyayari ang bawat gagawin nating hindi maganda. Marami na pong nagsisi sa huli. Pero nasa huli talaga ang pagsisisi. Amen? Amen po ba? Sabi nila, magsisisi na daw para hindi na magsisi sa huli. Hindi po talaga pwede yun eh. Pwede po bang magsisi na ngayon para hindi na ako magsisi sa huli? Hindi yun. Hindi pwede mangyari yun. Amen? Para hindi ka na magsisi sa huli, gawin mo na ang tama. At wala kang pagsisisihan. Amen? Kaya kalimutan na natin yung ating mga nagagawang kasalanan noon. Kung meron ka pang nagagawang kasalanan ngayon at gusto mo nang itigil yan, humingi ka ng biyaya kay Lord. Lord, tulungan niyo naman po ako na hindi ko na ito magawa. Kasi ako po naniniwala, lahat tayo dito mag-a-agree. Alam natin na mali yung mga ginagawa natin. Alam din natin kung tama pa ang ginagawa natin. Nakigets po ba natin? At nasa atin pa rin ang kapasyahan kung ito'y gagawin natin or ititigil natin. Naunawaan po ba natin? Kailangan na nating kalimutan ang mga kasalanang ito at huwag nang paghariin pa sa ating mga buhay. Amen? Nang sa gayon, makapagpatuloy tayo sa ating paglalakbay. Alam niyo po, isa pong nagiging dahilan kung bakit hindi tayo makapagpatuloy sa ating paglalakbay, kasalanan. Bakit po? Aminin man natin sa hindi. Kapag tayo gumawa ng kasalanan, may nararamdaman po tayong guilt. Tama po ba? Tama po ba? Sino po sa inyo nakakaramdam ng guilt kapag nakagawa siya ng kasalanan? Di ba lahat po tayo? At sometimes maiisip mo, ano ba naman yan? Nakakahiya naman yung ginawa ko. Karapat-dapat pa ba akong maglingkod kay Lord? Karapat-dapat pa ba akong magsimba? Karapat-dapat pa ba akong mag-pray? Parang nakakahiya naman na kay Lord. Alam nyo, alam ni Lord na magkakasala ka. Pero nag-e-expect si Lord na huwag mo nang uulitin. Amen? Wala pong perpektong tao sa mundo. Even ako po, nagkakamali ako, nagkakasala. Pero ang gusto pong ipaunawa sa atin ng Panginoon, yes, lahat tayo nagkakasala. Pero ang expectation ng Panginoon, huwag na tayong magkasala pang muli. Alam natin yung mga mali, mga kasalanan at hindi. Kaya nasa atin ang kapasyahan kung ating gagawin ito or ititigil na ito. Amen? And once na ginawa natin, katulad niyo po si Apostle Paul, kinalimutan na niya lahat ng kanyang ginagawang kasalanan noon. Kaya siya nakapagpatuloy sa kanyang journey bilang isang apostol. Kung hindi niya kinalimutan yon at condemn pa rin siya, di ba sometimes kapag tayo nakakagawa ng kasalanan, hindi lang guilt ang nararamdaman natin, kundi condemnation. Pag sinabi po kasing condemnation, mas malalim po ito kaysa guilt. Ang condemnation po kasi ito yung dala-dala mo. Yung talagang, minsan ayaw mo nang sumimba, ayaw mo nang mag-pray, ayaw mo nang magpagamit kay Lord. Bigla ka na lang mawawala sa church kasi condemn ka, parang feeling mo hindi ka karapat-dapat. Lahat po tayo nagkakamali. Okay? Pero hindi po solusyon yon na hindi mo nagawin ang bagay na yon. Ang kailangan mo gawin ngayon, magdesisyon ka na kalimutan na ang iyong mga nagagawang kasalanan. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, magdesisyon ka na. Sabi mo sa iyong katabi, nasa atin ang kapasyahan. Amen? Bago pa mahuli ang lahat para sa atin, gawin na natin ang tama. Pangapat po, ano po yung dapat nating kalimutan? People who hurt you. Sino po sa inyo dito may mga tao na nakasakit sa kanya? Taas nga po ang kamay. Yung as in. Di ba? Lahat tayo, merong mga tao nakasakit sa atin. Alam niyo po, ang sabi po sa Biblia, sa aklat ng Mateo, chapter 6, verse 14 up to 15, kung pinapatawad ninyo ang mga taong nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi nyo pinapatawad ang mga taong nagkasala sa inyo, hindi rin patatawarin ng inyong ama ang inyong mga kasalanan. At kapag nanalangin kayo, patawarin nyo muna ang mga nagkasala sa inyo upang ang mga kasalanan nyo ay patawarin din ng inyong amang nasa langit. Amen. This is God's command. This is not God's suggestion.
it is God's command na kailangan nating patawarin ang mga taong nagkasala sa atin. Pastor, hindi naman humihingi ng tawad. Paano ko patatawarin? It doesn't matter. Alam niyo po ba, lagi ko po ito nababanggit kapag ang usapan is about forgiveness. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Ang pagpapatawad ay para sa iyo. Deserve mo ng peace. Amen? Deserve mo ng peace. Ito, nauuso lagi ito dati. Protect your peace. How to protect your peace? Forgive. Amen? Amen po ba? Kasi aminin mo man sa hindi. Kapag hindi ka nagpapatawad, hindi maayos ang buhay mo. Alam mo yung tao, hindi mo pinapatawad, ang saya-saya. Ikaw, hindi masaya. Di ba lagi ko ito nababanggit pagka nag-preach ako? Yung excited na excited kang pumunta ng mall, punta ka ng SM, ganda-ganda. Nakita mo yung kaaway mo at nagkasala sa'yo, ayaw ko na ng SM, Robinson talaga ako. Biglang nagbago. Bakit? Nasira yung mood mo nang dahil dun sa taong hindi mo pinapatawad. Amen? Kaya hindi ka makamove forward hanggang ngayon, bit-bit mo pa rin yung sakit ng nakaraan. Amen? Kailangan na natin silang patawarin. Bakit? Ano sabi ng Biblia? Kung hindi daw natin sila papatawarin, hindi rin tayo papatawarin ni Lord. Amen? Hindi ko po sinasabing madali ang magpatawad. Pero it is a must. Kailangan natin magpatawad. Kung hindi nyo pa po alam yung testimony ng anak ni Pastor Peter Tanchi ng CCF. Kilala niyo po ba si Pastor Peter Tanchi ng CCF? Ang anak po niya na babae, sila po ay pinasok ng 7 lalaki sa kanilang bahay. Christian na po sila na 7 lalaki na may armas, baril. Kung tama po yung aking, tama na, ganun nga yung testimony, sinakalam, okay. Pinasok sila ng mga armadong lalaki. At yung pong anak ni Pastor Peter Tanchi na babae na dalaga ay pinagsamantalahan ng 7 lalaki. To cut the long story short, hindi po nila pinakulong yun. Ipinagpasa Diyos na lang nila. And to cut the long story short, she released forgiveness even yung father. Ang sinabi nila, ang justice daw ay kay Lord na. At alam niyo po nangyari, nakukuha po nila yung justice not in their own way. Sila po ay parang nahuli ng pulis, yung mga tao na yon, at sila po yung nakulong. Hindi ko alam yung iba, napatay. Hindi sila ang gumawa ng paraan. Ang hirap pong patawarin yung ganung tao, tama po ba? Tama po ba? Yung pagsamantalahan ka ng 7 lalaki, ang hirap. Pero sabi niyan sa interview ni Tony Gonzaga, she forgive. Even yung father, she forgive. Sabi pa nga ng father, nagkaroon daw siya ng parang negative thoughts na parang, naglilingkod ako kay Lord, bakit naranasan to ng pamilya ko? Pero inalis niya yon. He trust God. And nakuha nila yung justice. Alam niyo, napakahirap magpatawad. Kasi may mga nagsasabi, pwede sabihin sa akin, Pastor, hindi niyo po kasi alam ang pinagdadaanan ko. Yes, I don't know kung ano man ang pinagdadaanan ninyo. Pero yun ang sinasabi ng Biblia, magpatawad ka. Ano man ang nagawang kasalanan sa iyo ng iyong kapwa, patawarin mo. Hindi ito para sa kanya, kundi ito para sa iyo. Forgiveness is not for them. Forgiveness is for you. And you deserve peace. Amen? Kaya kalimutan na natin yung mga taong nagkasala sa atin. Wala na silang ambag sa buhay natin. At wala naman talaga. Amen? At sometimes nga, minsan, hindi lang natin basta kalimutan, sometimes nga, we need also to thank them. Kasi kung hindi ka nasaktan, hindi ka naging matapang katulad ngayon. Hindi ka natuto tulad ngayon. Diba? Sometimes pinapadaan tayo ng Diyos sa mga ganyang klaseng tao na sasaktan tayo para matuto tayo, para tumatag tayo, para maging matapang tayo. Para mas ma-motivate tayo na mali yung sinasabi mo. Dati hinahama ka na wala kang mararating, pero ngayon, dahil doon ginawa mo yung motivation, yung mga negative na sinasabi nila at pinatawad mo sila, ngayon, ito na ikaw. Yung sinasabi nilang walang mararating, ito may narating na. Amen?
Nagigets po ba natin? Yung mga persecution na mga binabato sa atin, gamitin natin yung stepping stone natin paakyat. Naalala ko po ang ating Bishop Art. Ang ating pong Bishop Art, nung nagpapatayo po tayo ng mega church, siya po ay pinapersecute ng iba't ibang mga tao. Pero ang sabi ni Bishop Art, kapag binabato ka, kunin mo yung bato, ipunin mo, magtayo ka ng church. At ngayon po, ang ating pong church sa Batangas, ang pinakamalaking simbahan sa buong Batangas. Bakit? Yung bato, alam nyo, yung bato na binabato sa iyo, gawin mo yung stepping stone. Gawin mo yung, kumbaga, equipment mo para makapagtayo ng bahay. Nagigets po ba natin? Kaya sa halip na magalit tayo sa kanila, patawarin natin sila. Amen? Hindi po totoo yung forgive and forget. Okay? Forgive them. Okay? Ang kakalimutan po natin yung mga tao na nagkasala sa atin. Kumbaga, hindi na sila magiging parte ng buhay mo. Okay? And kung kino-convict ka naman ni Lord na give them a chance, give them a chance. Pero kung hindi naman kailangan, wisdom din. Okay? Baka mamaya naman, sabi ni Pastor, give them chance. Sige, bibigyan ko ng chance. Nakailang chance na ba? 10 na po. Grabe namang chance yan. Hindi na chance yan. Lack of wisdom na yan. Yung lagi ka nang niloloko. Ayan po, meron po akong mga na-encounter ganyan mga kabataan dati. Dati pa naman po. Sabi niya, basta! Ay, tatay pa ang tawag sa akin, tatay, niloko pa ako. Tapos maya-maya malalaman ko sila na ulit. Wala, ang galing. Tapos maya lalapit ulit, tatay, niloko ulit ako. Pangalawa na yan. Tapos maya malalaman ko, sila na ulit. Tapos maya lalapit ako, tatay, niloko. Ay naku, bahala ka sa buhay mo. Hindi na kasi wisdom yun. Di ba? Tapos ibabato pa sa'yo, di ba sabi po, tatay, forgive, patawarin ko, pinatawad ko naman po, binigyan ko po ng chance. Hindi na. Wisdom, alam nyo sometimes, ang pagpapatawad, pwede mong ibigay yan at magbigay ng chance. Pero hindi lahat ng pagpapatawad, mabibigyan pa ng second chance. Tama? Kailangan din ng wisdom. Amen? Okay. So, yun po yung dapat nating gawin. Kalimutan na rin natin yung mga taong nanakit sa atin. Alam niyo po ba si Apostle Paul, in his journey sa pagiging apostol at pagiging disipulo, marami rin pong umuopose at nagpe-persecute sa kanya. Pero hindi siya nagpatinag, hindi siya nagpatigil. Sa halip, nagpatuloy siya. Maraming umuopose sa kanya, pero nagpatuloy pa rin siya. He forgive. Amen? Bakit? Yun po ang kailangan natin gawin. How to press on? Limutin na natin ang lahat. Limutin na ang nakaraan. Lahat ng nakaraan, kalimutan mo na, magsimula kang muli ng bago. Amen? Let us press on. Magsimula tayong muli. Baon-baon yung mga salita ng Diyos na ibinaba ng Diyos sa atin itong anniversary at ngayong buwan ng May, yun ang ating babaunin papunta sa ating patutunguhan. Amen? Before I end, basahin po natin to. Pakibasa. 1, 2, 3, go. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Your future is your destiny. Okay? Yung past mo, history na yan. Wala na tayong magagawa dyan. Pero yung future mo, yan yung iyong destiny. Kaya, let us press on towards our goal. May magandang inihanda si Lord para sa atin. Amen? Tayo po lahat ay tumayo. Bigyan mo nga po natin ng malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. And let's bow down our heads and let's pray. Father God, we thank you for your word. We thank you for reminding us how to press on. Hindi ko po alam sa bawat isa na nandito kung madali po ba yung pinapagawa mo. But we're asking, Father God, that give us that grace na magawa po naming kalimutan na ang lahat ng mga nangyari noon. Kung ito man po yung nagawa ni Apostle Paul, allow us, Father God, na magawa rin po namin ito. Nakalimutan na po namin yung dating kami. Kalimutan na po namin yung mga past experiences namin. Kalimutan na po namin yung mga kasalanan na nagagawa namin. Even yung mga tao na nakasakit sa amin. Father God,
as we hear your word, sa bawat salita na amin napakinggan ngayon pong magang, I pray na ito po'y magrema sa amin at patuloy niyo po kaming baguhin ayon sa iyong kalooban. Maraming pong salamat, Ama. And Father God, ikaw po nakakapatid ng sitwasyon ng bawat isa. Ikaw po nakakaalam ng mga nararanasan ng bawat isa. Patid mo ang lahat. Meron po sa amin dito gustong-gusto ng magbago pero hindi niya alam kung paano magbago. Help him, Lord God. Help her, Lord God. Marami po sa amin dito gusto nang bitawan yung sakit na dulot ng nakaraan. Gusto na pong magpatawad pero nahihirapan po sila. Tulungan niyo po sila na magawa po ito. Nang sa gayon, makapagpatuloy po kami sa aming paglalakbay sa taong ito. Ikaw lamang po ang aming inaasahan at pinagkakatiwalaan. Ikaw po ang Diyos na alam po namin may magagawa sa aming mga sitwasyon. We will press on towards our goal na inihanda niyo po sa aming mga buhay. Maraming pong salamat. I pray na mga salita mo na aming napakinggan, ito po ay patuloy na magrema sa aming mga puso at may apply din po namin sa aming mga buhay. Maraming po salamat, Ama. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin si Lord. Check. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yan. So tayo po ay dadako na sa gawain ng pagbibigay. So before po tayo dumako sa gawain ng pagbibigay, let me share this story sa inyo. Minsan may nagtanong sa isang pastor, sabi nung yung nagtanong po sa kanya is isang bagong Kristiyano, mainit na mainit sa pananampalataya. Then tinuro sa kanya ng pastor naturo ng church and ng pastor yung pagta-tithes and offering sa kanya. Then he suddenly asked the pastor, sabi niya, "Pastor, kailan po ba ako pwedeng tumigil sa pagta-tithes and offering ko?" Sabi niya ganon. Kailan po ba ako pwede nang tumigil sa pagta-tithes and offering ko? Then ang sagot sa kanya ng pastor, niyakap siya ng pastor, ang sabi sa kanya, "Anak, hindi titigil ang pagpapala ni Lord sa'yo." Na-realize ba natin? Ano pong ibig sabihin nun? Titigil lamang po ang pagta-tithes and offering nyo kung titigil na rin yung pagpapala ni Lord sa inyo. Bakit po ba tayo nagta-tithes and offering? Because we are blessed. Amen? May pagpapala na napupunta sa atin. May mga pagpapala na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Ngayon, kung titigil ka rin sa pagta-tithes mo, titigil ka rin sa pagbibigay mo ng tithes and offering, you're saying na tinitigil na rin ni Lord yung pagpapala sa'yo. Tandaan po natin, tithes and offering is a lifetime commitment. This is not a habit. Amen? Na kapag gusto mo lang, doon ka lang magbibigay. No. Gusto po ba natin, dumating din sa pagkakataon na gusto lang ni Lord, doon ka lang din niya i-bless? Ayaw po ba na? Ayaw natin nun. Amen po ba? So, this is a lifetime commitment. So, wag ka na magtanong sa pastor kung kailan ka titigil. Kasi ngayon pa lang, ramdamin mo na yung yakap niya na sinasabing, you are forever blessed. Balakpakan po natin ang Panginoon. So, basahin po natin ang ating verse sa Malakay chapter 3 verse 10. Sabi dito, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessings that there will be no room enough to store it. So, tandaan po natin palagi na bringing our tithes is holy to God and giving our offering is pleasing to God. Palakpakan po natin ang Panginoon. So let's pray. Heavenly Father, marami pong salamat sa umagang ito na pinagkalooban niyo po ang bawat isa ng mga pagpapala na nanggagaling lamang sa iyo sa buong isang linggo, Father God. Hayaan niyo po na sa lahat po ng nakapag-ready ng kanilang mga tithes and offering, Father God, ito'y maging mabangong samyo sa inyong harapan. Pakalinisin niyo po ito at maging karapat-dapat po na maibigay namin sa inyo, Father God. Hayaan niyo po na sa buong isang linggo, ikaw po muli ang mag-bless sa amin. Ikaw mag-provide sa lahat sa lahat, Father God. And i-cover niyo po, protektahan niyo po ng inyong banal na dugo ang lahat ng mga daluyan ng pagpapala na pinapadaluyan niyo po sa bawat isa, Father God. Ikaw pong siya mag-ingat sa amin. Ikaw po mag-take full control sa lahat ng aming mga finances, Father God. Maraming pong salamat. Ito po'y tinataas namin sa makapangyarihang pangalan mo, Jesus. Amen.
Praise God, tayo po'y darako sa ating Holy Communion. Ito po'y ginagawa natin sa pag-alaala sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. So, para po sa mga first-timer, yan, kukuha lang po kayo ng juice at bibigyan po kayo ng tinapay. Then, yan, wag niyo muna pong kakainin at iinumin. Sabay-sabay po tayong kakain at iinom mamaya. So before that, atin po muna ipanalangin ang mga elemento na ating gagamitin. Hallelujah. Father God, maraming po salamat sa pagkakataong ito na magpapartik po kami ng Holy Communion. Dalangin ko po, Ama, ang benepisyo ng indugot na yung katawan ma-receive ng bawat isa. Maraming po salamat. Ito po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Kung meron ng lahat, itaas po natin ang ating mga tinapay at sabihin po natin lahat, salamat Panginoon, dahil po sa iyong katawan, nagkaroon ako ng kagalingan at ng kaligtasan. Tinatanggap ko po ang benepisyo ng iyong katawan. Sabay-sabay po natin kainin. Itaas po natin ating mga saro. Sabihin po natin lahat, salamat Panginoon, dahil po sa iyong dugo, nagkaroon ako ng kalinisan at kapatawaran sa iyong mga kasalanan. Tinatanggap ko po ang benepisyo ng iyong dugo. Sabay-sabay po natin inumin. Praise God. Makakupo muna po lahat. Tayo pidara ko muna sa ating announcement. Yan. Announcement po. Sige, kunin mo na mga cup. Okay. Pumalakpak nga po ang handa na makinig ng ating announcement. Praise God. Okay, so announcement po. Okay, every Wednesday po, dire-diretso pa rin po ang ating ginaganap na prayer meeting. We are encouraged everyone to attend our prayer meeting, 6:30 po ng gabi hanggang alas 8. So iniimbitahan ko po ang bawat isa na makiisa po tayo sa ating gawain ng pananalangin. Amen? And sa Sunday po, okay, sa darating pong Sunday, to all pastors and leaders,
we will have our first general gathering para po and mentoring para po sa ating journey na tatahakin ngayong taong ito, sa ating pong ika-28 taon na tinatahak. So, pastors, leaders, this coming Sunday, huwag kayong mawawala, magkakaroon tayo ng ating general gathering and mentoring. Ibababa ko po sa bawat isa ang ating lalakaran this Sunday. Mahirap pong magpatuloy at mag-press on kung hindi naman po natin alam kung anong lalakaran ng ating simbahan. So we will press on and mailalatag ko po sa bawat isa yung ating magiging vision para po sa ating church. Okay? So much for that po. Sino po ang napagpala sa araw na ito? Are we blessed? Kung tayo po ay napagpala, pwede po ba tayong lahat ay tumayo at bigyan po natin ng malakas na palakpak si Lord? Praise God, isang malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! He's how to press on in the moving forward. Amen? Woo! Come on, clap your hands. It got to be amazing victory. Woo! Yeah! Sing with us. When you feel the world is going down, your hope and future dreams turn around. Don't lose your faith, stand up and praise. Let your faith arise and see His mighty power. When you feel the world is going down, your hope and future dreams turn around. He's faithful to do it for you. You will see all glorious things, receive amazing victory. Woo! Hallelujah! Because it's nothing to fear. He's going with you. Amen? Come on, sing with us. Nothing to fear, God's there for you. Nothing to fear, He'll go with you. Walk with faith and not by sight, you'll be victorious. Nothing to fear, God's there for you. Nothing to fear, He'll go with you. Walk with faith and not by sight, you'll be victorious.
is yours. His will and power will prevail. His promises will never fail. Walking great and out the signs. Your victory is coming true. Declare His promises in you. He's faithful to do it for you. You will see all glorious things. Receive amazing victory. Mga kapatid, iwan yung natin mga sa ating Panginoon, di ba? Amazing victory! Hallelujah! Praise God! Isa pa po, malakas na palakpak sa ating mahal at dakilang Panginoon. Precious Jesus, salamat Panginoon. Napakabuti mong Diyos dahil tinuturuan mo kami, tinutulungan mo kami, sinasamahan mo kami, ginagabayan mo kami. Salamat Father God, salamat Panginoong Jesus, salamat Holy Spirit. Lord, tunay nga Panginoon, ang taong ito ay para talaga sa amin. Lord, tunay nga Panginoon, tinuturuan mo kami na kalimutan na lahat ang aming nakaraan. Pagkos Panginoon kami ay hahakbang para sa ngayon at sa future namin, Father God in heaven. We thank you so much, tunay nga natagumpay kami, hindi dahil sa lakas, sa gawa namin, kundi dahil sa iyo, Father God in heaven. Salamat sa katagumpayan na pinagkaloob mo sa araw na to at sa mga susunod na araw pa, Father God in heaven. Sa iyo ang pinakamataas na papuri, parangal at pagsamba. Kung paano mo kami sinamahan, hallelujah, sa pagpunta namin, ganun din po sa aming pag-uwi. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. Praise God. Itaas po natin ating mga kamay. Hallelujah. Sumating lahat ang walang hanggang pag-ibig ng ating Ama, ang kapangyarihan pagpapala ng ating Panginoong Hesus, at ang walang hanggang pag-iipisa ng Banal na Espiritu sa atin ngayon bukas at magpakailanman. Lalabas tayo ng lugar na ito na tayo ay magpapatuloy sa ipinapagawa ng Panginoon at kakalimutan na ang nakaraan. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At patuloy tayong magdeklara sa buhay ng bawat isa. Always remember this: you are super blessed, you are highly favored, and you are forever loved by Jesus Christ, and no one can ever change you. To God be the glory. God bless everyone.